Hello mga kakusina! Tara magluluto naman ako ngayon ng adobo. Adobong chicken ang ulam namin for today's video. Kaya tara samahan nyo akong magluto. Napakasimple at napakadaling gawin ng luto nitong adobo. At alam na natin itong lahat. Bali dito sa kawali, nagisa muna ako dito ng luya. Maglalagay ako ng luya, trip ko lang sa ngayon. Minsan naman hindi ako naglalagay. Tapos ay ginisa ko na rin ang bawang at sibuyas. Sinantay ko lang itong tatlong ingredients na to hanggang sa maging aromatic. At kung mapapansin nyo nga sa ngayon na hindi ko inalis yung balat ng bawang, trip ko lang, char. Isa rin kasi yan sa magpapasarap dito sa ating chicken adobo, kaya naman hindi ko tinanggal. Pero pwede rin naman natin tanggalin tulad ng mga nakasanayan natin. At nang okay na ako sa bawang, sibuyas at luya, inilagay ko na nga itong mga karne ng manok. Tapos sinalo-halo ko lang ito ng mabuti. Bahagya ko rin itong ginisa na ilang minuto. Mas masarap din kasi ito kapag nasasangkot siya ng maigi, kaya naman takpan lang natin for about 5 minutes. Makalipas ang 5 minuto ay makikita natin yung ating chicken na naglalabas na ito ng kaunting liquid. Kaya naman ay maglalagay na ako ngayon ng patis. 1/2 kutsara ng patis ang aking inilagay. Mas masarap din kasi ito kapag nasasangkot siya ng maigi sa patis. Ewan ko kung ako lang, pero iba-iba naman tayo ng way ng pagluluto ng adobo. Pagkalagay ng patis, naglagay na rin ako ng dahon ng laurel at pamintang buo. Tapos ay hinalo-halo ko nga lang ito mga kusina ng very light lang. Tapos ay tatakpan ko pa nga ito ulit sa loob ng 5 minuto ulit. Then after 5 minutes ay ganito na yung ating chicken. Mapapansin natin na mas marami ng liquid ang inilabas nito. Ngayon maglalagay na tayo dito ng mga pampalasa. Maglalagay ako dito ng 2 kutsara ng toyo. Kaunti lang muna yung aking inilagay para mamaya ay pwede pa akong mag-add. Tapos ay maglalagay pala ako dito ng Ajinomoto or betchin. Depende na sa atin, yung iba hindi gumagamit ng betchin. Pero pwede natin ilagay dito yung mga pampalasa na gusto natin. Naglagay din pala ako dito ng 1/2 teaspoon ng salt. Tapos ay naglagay na ako dito ng water para mas mapalambutan ng maigi itong ating karne ng manok. Bago ko pala ito tatakpan ay maglalagay din ako dito ng mga 2 kutsara ng suka. Pagkalagay ko nga ng suka mga kusina, hinayaan ko lang ito ng 1 minute bago ko naman ito tatakpan. At tatakpan ko nga lang ito sa loob ng 15 minutes para mas lumambot yung ating karne ng manok. Pagkaraan ng 15 minutes mga kusina ay malambot na itong ating karne ng manok. Ngayon maglalagay naman ako dito ng 2 teaspoon ng sugar. Nag-add pa nga ako dito ng crack ng paminta kasi nakulangan ako. Tapos ay hinalo-halo ko nga lang itong mga kusina ng very light lang at syempre huwag kalimutan tikman yung niluluto natin para makapag-adjust tayo. Medyo matabang para sa akin kaya nag-add ako ng 1 kutsara naman ng oyster sauce. Paglalagay din ako ng 1 pack naman ng pineapple ted beads. Pero ito naman mga kakusina ay optional lang. Gusto ko lang na may counting twist yung ating adobo for today's video, char. Tapos itatakpan lang na din natin ulit ito for about 6 minutes pa. Pagkaraan ng 6 na minuto mga kakusina ay ganito na yung ating chicken adobo. Mapapansin natin na nag-reduce yung sabaw nito at medyo lumapot na. Sa mga oras na to ay luto na nga ito at ready to serve na. Ganito kasi ang gusto naming luto sa chicken adobo mga kakusina, yung medyo may sabaw pa. Kayo ba mga kakusina, ano bang gusto niyo sa adobo? Yung tuyo o medyo may sabaw? Pa-comment naman. And yun lang for today's video mga kakusina. Marami pong salamat sa inyong panonood. God bless!